Naharap sa panibagong reklamong rape ang aktor na si Vong Navarro. Mula naman ito sa isang dating beauty pageant candidate na nag-guest di manunoon sa isang programa ni Navarro. Giit ng kampo ng dalaga, wala itong kinalaman sa kasong isinampa ni Denise Cornejo. Pero ang kampo ng aktor, duda rito. Live mula sa Makati, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, matapos nga ang pananahimik ng 4 na taon, lumantad na nga ang dalaga kanina na napakilalang si Roxanne Acosta para nga ikwento ang kanyang karanasan dahil umano sa panggagahasa ni Vong Navarro at ang kanyang reklamong rape, isinampa na po kahapon sa Pasig City Prosecutor's Office. Ayoko na maging biktima. I'm done hiding. I'm done living in fear. Iba yung laman mo na binababoy. Lumantad na ang panibagong nagreklamo ng rape laban kay Vong Navarro. Siya si Roxanne Acosta, 24 years old. Nagpasya raw si Roxanne na magpakilala para ipaglaban ang kanyang karapatan at makakuha ng hustisya. 4 na taon na raw ang nakalilipas. Simula naghasayan siya umano ng komedyanteng aktor na si Vong Navarro. 20 anyos pa lang daw siya noon. Di na niya inidetalye ang mga pangyayari. Pero sa aming pag-uusap ay panay ang iyak niya kapag inaalala ang mga pangyayari. 2010 daw nang magkakilala sila ni Vong sa isang noontime show. Mula noon, tinatawagan at tinitext na raw siya nito. Dahil nung una ay kinilig daw siya dahil sa atensyon ng isang artista, pumayag daw siya makipagkita kay Navarro. Anya, sinundo siya nito sa hotel kung saan siya tumutuloy noon kasama ang iba pang kandidata para sa isang beauty pageant. Pero nagulat daw siya sa mga ginawa ni Navarro. Takot kasi ako eh. I was scared. I was young. Nanahimik daw si Roxanne itong nakaraang 4 na taon dahil pinagbantaan siya umano ni Navarro. He threatened me, sabi pa niya, oh, i-tasted me na pag lumabas to, ikaw din yung kawawa. Yeah, I just shot myself forever. I was scared of him. That was the truth. That was the reason why I didn't come up on that day. Because alam ko naman wala akong laban at takot ako kasi baka patayin niya ako eh. Pero nang mabalitaan niya ang tungkol sa reklamo ring rape ni Denise Cornejo laban kay Navarro, doon na daw lumakas ang loob niya na magsalita. Kumpiyansa naman ang kanyang abogado na si Atty. Virgilio Batalla, mapapatunayan nila sa korte ang inirereklamong panggagahasa. Wala rin daw kinalaman ang kanyang kliyente sa kaso ni Navarro laban sa magkapatid na Cedric at Bernice Lee at Denise Cornejo. Tatayo kami sa merito ng kaso namin at hindi sa merito ng ibang kaso. Nire-respeto naman daw ng abogado ni Navarro na si Atty. Alma Malyonga ang karapatan ng dalaga na magsampa ng kaso. Pag dumating, haharapin natin, we will follow the process, harapin nila yung kaso. Ngayon, huwag tayong magpapadivert. Pero ayon sa kampo ni Navarro, kaduda-duda raw ang timing ng paglabas nito. Kaya hindi raw niya maiwasang isipin na maaaring konektado ito sa kaso ni Navarro laban kay Lee at Cornejo. Maging si Navarro, hindi na raw nasurpresa. The timing is very suspicious. For one thing, 20 years ang prescription yan. So kung kukumputin mo, itong pagkakataong ito ay 4 na taon lang. So hindi ito ganun katagal. Nagkalakas siya ng loob dahil sa panahon ito, kaya siyang pansinin, kaya siyang pakinggan. Kumpiyansa naman ang abogado nga nitong dalaga, Ma'am Jess, ito si Roxanne Acosta, na darating at hahantong sila sa korte para nga may presente nilang kanang ebidensya laban nga dito kay Vong Navarro. Handa naman daw ang kampo ni Vong Navarro na sagutin ito at parehas dasal ang magkabilang kampo nang sana lumabas na ang katotohanan. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.